Ang nagkapagtataka, 1 week na po ito. Hindi ko man pinapansin, ang dami nagsishare sa akin, hoping na itatapik natin. Ngayon, ang nakapagtataka, walang reaksyon si Senator Marcoleta. Tahimik siya. Ay pinapakalat na inabmo siya. Anong ibig sabihin nun? Bakit siya tatahimik? Di ba ang dapat na natural reaction ng tao? Pag biktima ka ng fake news, lalo't ang kwento inambos, immediately magre-react ka. Sasabihin mo, oh, mga kababayan, may gumakalat na fake news na inambos daw ako. Hindi po totoo. Di ba dapat ganun ang reaction ni Senator Marcoleta? 1 week nang gumakalat. Hanggat pinak-check na ng presyuan, wala pa siyang reaksyon. Talagang kaduda-duda, mga kababayan. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. May bagong pinapakalat na naman pong fake news yung mga DDS. Talagang desperado na. Pinalalabas nila mga kababayan. Si Senador Marcoleta, inambos daw. Nagpapaniwala talaga kayo sa sarili ninyong kasinungalingan. Sila man lang po nagpapakalat. Hindi man pinapatulan ng mainstream media kasi hindi man totoo. Pero dahil po sa paulit-ulit na pagpapakalat nila nito, pinacheck na po ng Press 1. Yan Press 1. Fact check, special reports. Fake Marcoleta ambos, report circulates online. Pins blame on Soto. Pati po si Attorney Jesus Falsis. Hindi na nakatiis pa mga kababayan. Fact check na talaga. Fake news alert. 1 week na pala na nagbe-fester o maalingasaw yung fake news na inambos daw si Marcoleta at ang fake news mastermind ay si SP Tito Soto daw. Ganyan sila katindi mga kababayan para pagtakpan yung kwento mga kababayan tungkol sa surprise witness po ni Marcoleta na hinahanap na po kung nasaan na ngayon. Lalo't babalik mga kababayan si Ping Lacson bilang chairman committee ng Blue Ribbon. At ang sabi, ipapatawag si Gutesa para linawin yung kanyang malabong affidavit na ang notaryo mga kababayan, peking abogado. Ay totoo yung abogado. Kaya lang peke yung notaryo. Kasi hindi man daw siya yung nagnotaryo. Talagang tama yung mga kasabihan po. Ang taong nagigipit, hindi sa patalim kumakapit, kundi sa fake news na ngayon kumakapit. Maraming nag-share nito sa akin po, sa messenger ko. Dapat managot ang gumawa nito kay Senator Marcoleta. Yan Video sa pag-ambos kay Marcoleta, hawak na ng mga otoridad. Kaya sabi ng mga netizens, ay nako Marcoleta, inambos daw. Maniwala na sana ako, pero yung tanim witness niya, di na nga kita, sinungaling, drama pa more. Tapos yung mga DDS, may pating pa. Kaya buhay daw umiyak didilis niyan. Iyakan at galit ang mga didilis. Wala na silang mauto po. Sabi ni Amancio Ponferrada, naku, drama yan ni Marcoleta. Yak, kapal mo. Sabi ni Francis de Mesa, drama pa more. Sabi ni JJ, palabas lang nila yan, kunwari nambos, pero pakanaya ni Marcoleta. Ang kita na ninyo. Wala na silang mauto. Kung ano-ano na lang ginagawa. Sabi dito sa report ng Press 1, a coordinated wave of fake breaking news reports is spreading false claims that Senator Rodante Marcoleta was ambushed in an attack allegedly orchestrated by Senate President Vicente Tito Soto III, adding to the swirl of disinformation amid ongoing Senate rips. Ang nagkapagtataka, 1 week na po ito. Hindi ko man pinapansin, ang dami nagsishare sa akin, hoping na itatapik natin. Ngayon, ang nakapagtataka, walang reaksyon si Senator Marcoleta. Tahimik siya. Ay pinapakalat na inabmo siya. Anong ibig sabihin nun? Bakit siya tatahimik?
Di ba ang dapat na natural reaction ng tao pag biktima ka ng fake news? Lalo't ang kwento inambos, immediately magre-react ka. Sasabihin mo, oh, mga kababayan, may gumakalat na fake news na inambos daw ako. Hindi po totoo. Di ba dapat ganun ang reaction ni Senator Marcoleta? 1 week nang gumakalat, hanggat pinak-check na ng presyuan, wala pa siyang reaksyon. Talagang kaduda-duda, mga kababayan. Sabi dito, why it matters, this latest wave of news cycle disinformation shows how operators capitalize on political controversies to post false narratives and dominate online attention. Such tactics not only mislead the public but also blur the line between legitimate political developments and manufactured crises. What we found, multiple Facebook pages and YouTube accounts posted fake breaking reports of supposed armed ambush that targeted Marcoleta. Sa Facebook, mga kababayan, several pages involved in spreading the false reports that previously been active in posting content supportive of Duterte family. Talagang mga DDS influencers po, with some explicitly identifying as supporters of Vice President Sara Duterte or the Duterte family as a whole. One page identified in the campaign name Macroleta fan pages uses accented letters in its name in an apparent attempt to bypass platform monitoring algorithms. Many posts feature the same graphics card showing Marcoleta against a backdrop of what appears to be a police or military operation, overlaid with text claiming video sa pag-ambush kay Marcoleta hawak na ng otoridad. Clicking the link embedded in this post redirects users not to a news source but to an online shopping page for a Korean branded biscuit. Ang hilig nila, mga kababayan, sa pagpakalat ng fake news. Yan Sigam TV. Marami ring nanonood, 22,000 views 8 days ago. Soto, pinaambos si Marcoleta, kuwang-kuha sa CCTV. Imagine that. Siniraan si Tito Soto, yung Senate President, mga kababayan, ginawang mastermind sa fake ambush. Kita ninyo kung gaano katindi, mga kababayan, sila magpakalat ng fake news. Sabi ko sa inyo, pag ang balita po galing sa mga DDS influencers, wag na kayong maniwala. Kasi yung idol nila mismo, si Digong, pati si Sara, mahilig sa fake news, addict sa fake news po. Lahat ng mga pinagsasabi po, hindi man totoo. Lahat paninira po. Mismong inamin po ni Sara, lahat daw gagawin niya, wala siyang paki. Siraan lang si PBBM. Ito, sabi niya, mga kababayan, pakinggan ninyo. Ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Di ba, mga kababayan? Mula mismo sa kanyang bibig. Kaya yung mga followers niya, mga DDS influencers, sinusundan kung ano yung pag-ugali ng kanilang leader. Huwag na kayong magtaka kung bakit ganito yung mga DDS influencers. Yan mga pinakakalat nila. Mga gawa-gawa lang po. Breaking news daw. Yan Boses ng masa, 20,000 views. Huli na, Soto mastermind sa pag-ambos kay Marcoleta, ebidensya sa poll sa CCTV. Mapapaklik ka talaga. Ang tawag dyan, clickbait. Sinisiraan, mga kababayan, si Tito Sen. Lahat yan gawa-gawa nila. So on YouTube, multiple channels echo the same false narrative using slideshow-style videos of Marcoleta photos. Press 1 PH found that these videos spend only the first few minutes on the false report before replacing clips from a previously flagged channel that had fabricated debate wins to boost Marcoleta's image.
Despite claims that authorities possess video evidence of the supposed ambush, none of the posts provide any actual footage or verifiable sources. So ano yung totoo? Walang credible news outlets or official sources have reported any ambush involving Marcoleta. Neither the Philippine National Police nor the Public Information Bureau of the Senate has reported any such incident. Marcoleta himself denied that the claim in a post on his verified Facebook page urging the public to report accounts that spread disinformation. Ay nag-react na din pala mga kababayan si Marcoleta. So, correction na natin yung una kong sinabi kanina. Ang isang responsible journalist, pag halimbawa may bago ng developments, nag-update po tulad natin. Nakita natin may bago ng development, nag-react na pala si Marcoleta. Sinasabi natin na kahit si Marcoleta nag-deny. Pero ang dapat na i-deny mga kababayan ni Marcoleta, para maniwala tayo, yung affidavit po ni Gutesa na hindi man totoo. Di ba? Kasi kitang-kita po, kino-coach niya. Yun ang dapat i-confirm niya na yung iniharap niya na surprise witness, hindi po hindi kapanipaniwala, hindi credible. At lamang sa malamang, mga kababayan, yung tinatawag na witness for hire. Tama ba? Nagdala daw kay Gutesa, only Gutesa, si Mike Defensor na may masamang reputasyon. Kasi si Mike Defensor, mga kababayan, matagal nang nasangkot sa a witness for hire noong panahon ni Ador Mawanay na nag-akusa kay Ping Lacson. So, sa pagbabalik mga kababayan ni Ping Lacson bilang chairman ng Senate Committee, Blue Ribbon Committee, malamang ito na po yung katapusan ng Gutesa script na mas familiar pa mga kababayan si Marcoleta sa affidavit ni Gutesa kaysa sa mismong nag-execute ng affidavit na si Orly Gutesa. Di Mr. Maravillas, ang tingin mo, pumarap kaya sa Senado si Gutesa kasi iimbitahin uli ni Ping Lacson. Pag hindi siya umarap, mga kababayan, sa Senate hearing, confirmed na po mga kababayan na witness for hire siya. Di ba? At ang dapat na may interes na iharap, hindi lang po si Ping Lacson, kundi lalo na mga kababayan dapat si Marcoleta. Siya yung nagdala sa nagarap sa Senado ng dinalang witness ni Mike Defensor. At doon pa lang po sa unang appearance niya sa Senado, kaduda-duda na. Walang vetting po Hindi sinailalim sa vetting si Gutesa. At pagkatapos na lumabas siya sa hearing, hindi na po nagpakita si Gutesa. Kahit sa imbitasyon ng DOJ. Kaya kahit si Remulla duda, sabi ni Remulla, yung mga payagan niya ni Gutesa, medyo malabo. Yan pakinggan natin yung interview kay Boying Remulla. Control in the midst of the ongoing flood control project anomaly na napakabigat. And nung nagsimula ito, Ombudsman, ang focus ng lahat ay yung House Speaker kasi yung si Congressman Zaldico, Chair of the Appropriations Committee, appointee niya, sabihin na natin. Siya pumili nun. Yes. Siya pumili ng chairman ng appropriations. Yes. Oh. And to this day, ang perception ay silang dalawa talaga ang promotor ng lahat ng ito. You agree with that? Ano yan if there's a mistake of omission or sabihin natin omission, ito na yon. It's the worst that ever happened. What omission was that? Hindi kailangan niya panindigan yung kanyang pagpili kay Zaldico. Ayun na nakikita ko. Kasi, kung liability lang, kailangan dalhin talaga yung ebidensya. Mahirap magdemanda na walang ebidensya, Luigi. Yan ang justice natin. Para magsampa ka ng demanda kay kaninong tao, ebidensya hinahanap ko. Yun naman ang tema namin kahit sa DOJ. Hindi kami nag-file ng kaso pag walang ebidensya. Yun lang yung sinasabi ko sa walang makitang ebidensya daw kay Martin Romualdez. Gawin nyo yung trabaho nyo maghanap ng ebidensya. Sabi ni Boying Remulla. Masisira lang ang diskarte nyo dyan.
Huwag kayo magagalit. So wala pa bang nakikitang ebidensya doon sa mga Wala pang direct lumalabas, testimonies, wala pa. halimbawa? Wala pa talagang Well, yung driver na naghatid ng basura, iba testimony yun na direct. nawawala nga yung... Hindi driver yun. Yung taong yun na kasama, nawala, hindi sumipot sa DOJ. Si Gutesa, At hindi Yan. naman naging problema. Sabi niya, gusto niya magpa-witness protection program. Nung tinanong siya, parang hindi niya naintindihan yung binasa niya. Hanggang ngayon, hindi pa siya sumisipot ulit. So hindi ka naniniwala? Parang may kalabuan. Kailangan natin na mas, mas talagang makikipag-usap ng mata sa mata. may kalabuan. So dapat sana linawin. Kasi may kalabuan, hindi na nagpakita si Gutesa. So ano yung ibig sabihin nun? Di ba ang intention po, malinaw. Siraan lang mga kababayan si Martin Romualdez. Hindi po sumipot si Gutesa sa imbitasyon ng DOJ. At ang nakakabahala, mga kababayan, ayaw niyang maging state witness. Ngayon, kung totoo mga kababayan na credible itong si Gutesa, bakit hindi siya pinilit ng mga DDA senators? Lalo na nitong si Senator Marcoleta na siyang nag-present sa Senado na tumulong sa investigasyon. Di ba? So mapapaisip ka talaga. Bakit ganon? Pero sa ating palagay, simple lang ang rason, ang paliwanag niyan. Baka kasi mabuking pag krinos-examine, mabuking yung script na drama. Kaya biglang nag-disappear. Kasi ang dapat may interest na iharap muli sa Senado at saka sa DOJ lalo na para ma-file yung kaso laban sa mga opisyal na itinuturo ni Gutesa. Ang dapat na interesado rito, si Marcoleta at lahat niyang kakampi sa Senado, mga DDA senators. Tahimik sila ngayon. Kasi sa unang araw pa lang ng testimony, booking na yung affidavit, peke yung notaryo. Kaya po, halimbawang tuluyan ang mawala, di na magpakita si Gutesa o may masamang mangyari, walang ibang dapat nasisihin dito, kundi yung mga nagdala, nag-coach, at gumamit sa kanya kay Gutesa na maging witness. Tama po? Hindi yung ang tinuturo si Tito Sen. Ano man interest ni Tito Sen doon? Di ba? O ngayon, kapag resume ng Senate hearing mga kababayan, si Ping Lacson na yung chairman. Babalik siya bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. I think mahubara na mga kababayan kung sino-sino yung mga direktor nitong Sarsuela sa Senado na pwedeng tawagin nating witness for hire reloaded. Nangyari na to, mga kababayan. More than 10 years ago yata yun. Ngayon, nagbabalik. And the same personality. Yung nasa likod, si Mike Defensor. May bagong aktor, si Marcoleta. Ang stage, mga kababayan, pareho, Senado. So, pag nangyari, mga kababayan, we hope na malaman natin ang pinakamalaking rason kung bakit pinoprotektahan ni Senador Marcoleta. Although nag-deny siya na nag-aabogado siya sa mag-asawang Diskaya, pero halatang-halata man po. Gustong-gusto na niya ipasok sa Witness Protection Program ng DOJ kahit walang restitution. Yung mag-asawang Diskaya. So ang tanong, may nakatago kayang lihim na mga transaksyon at kwento? Yon ang kaabang-abang mga kababayan sa susunod na kabanata ng Senate hearing ng Blue Ribbon. So truth as a way of resurfacing, lalo't makabalik sa pagiging chairman ng Blue Ribbon, itong si Senator Ping Lacson. Kasi sabi po ni Tito Sen, si Ping Lacson na niya 100% nang babalik bilang chairman ng Blue Ribbon sa November. At ang mga DDS, mga kababayan, kabadong-kabado, pag si Ping Lacson yung chairman, ang gusto nila si Marcoleta. Yan ang kinakampanya nila. Dapat na makabalik si Marcoleta. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc.
Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid sa mga pulses and other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powder drink mix from Australia. Mainam po ito sa may mga cancer at for cancer prevention. Endorsed by cancer survivor actress Maritone Fernandez. Sa mga inquiries po ninyo at yung mga gusto na magnegosyo, kontakin lang po ninyo yung aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo sa page ni Madam Eileen Rosales, Eileen Closet po. Nakabase siya sa Amerika.